Welcome sa Children of Light Club! Masaya ako na makita kayo muli at sa araw na ito, meron akong panibagong story na ibabahagi sa inyo. Pero bago yan, may mga tanong lang si teacher sa inyo. Una, handa na ba ang inyong mga Bible? At pangalawa, handa na rin ba kayong makinig ng aral mula sa salita ng Panginoon? Kung handa na ang mga yan, simulan na natin ang ating story ngayong araw. Ang pag-aaralan natin ngayon ay nagmula sa Matthew 27:27 to 56. Jesus is the Son of God. Nung ang Panginoon ay nandito pa sa ating mundo, siya ay isang mapagmahal at mabait na tao. Ngunit kahit ang Panginoon ay mayroong ganoong ugali, hindi ito nagustuhan ng mga ibang tao. Hindi nila nagustuhan ang sinabi ng Panginoon na siya ang King of the Jews or Hari ng mga Hudyo. May mga tao pa nga na naghanap pa ng paraan to have Jesus put on trial and sentence him to die on the cross. Jesus is the King. Alam niyo ba, kids, na ang Panginoon ay makapangyarihan? Kayang-kaya niya na tawagin ng mga angels para tulungan siya. O kaya ay mag-disappear na lang doon at mawala. Ngunit, hindi ginawa ng Panginoon ang alinman doon sa mga sinabi ko. Because Jesus knows that the only way to save the people from sin is to die on the cross. Very early in the morning, dinala ng mga soldiers si Jesus Christ kay Pilate. Pilate was the governor at that time. At tinanong ni Pilate si Jesus, "Are you really the King of the Jews?" And Jesus answered, "Yes, I am." Ngunit, hindi na naman ito nagustuhan ng mga tao at lalo na ng mga chief priest. Sila ay nainggit sa kanya at sila ay naggalit sa kanya. Nakinig si Pilate sa mga complaints ng mga tao na nagdala kay Jesus Christ sa kanya. Ngunit, wala siyang mahanap ni isang nason para parusahan ang Panginoon. Kinausap pa nga niya si Jesus Christ. Ngunit, ang Panginoon ay nanahimik na lang dahil alam niya na hindi rin naman sila makikinig na wala talaga siyang ginawang mali. Tinawag ni Pilate ang mga chief priest at sinabi na hindi niya mapaparusahan ang Panginoon dahil wala namang rason para siya ay patayin. Ipinatawag ni Pilate ang mga chief priests, ang mga rulers at ang mga tao at sinabi niya sa kanila, "Kinausap ko ang Panginoon at wala akong nahanap na rason para siya ay patayin." Nung narinig ng mga tao ang sinabi ni Pilate, sila ay nagsisigaw, "We want Jesus to be punished. Release Barabbas instead." Pero mga bata, kilala niyo ba kung sino si Barabbas? Siya ay isang taong nakakulong dahil siya ay nakapatay ng isa ring tao. Di ba maling-mali ang ginagawa ng mga tao na gusto nilang maparusahan si Jesus Christ, wala naman siyang ginawang mali. At ang gusto pa nilang pakawalan ay isang tao na nagkaroon ng kasalanan. Pero alam niyo ba, dahil nga ganun na ang nasa isipan ng mga tao, pati ang mga chief priest ay nagkalat pa ng kung anong kasinungalingan tungkol kay Jesus Christ para matakot ang mga tao sa kanya at gustuhin nila na mamatay siya. Hindi ito nagustuhan ni Pilate. Gusto niya na ngang pakawalan ng Panginoong Jesus. Kaya, sinubukan niyang kausapin ulit ang mga tao. Ngunit hindi na ito nakikinig sa kanya.
Sila ay nagsisigaw ng, "Crucify him! Crucify him!" Pero sinubukan muli ni Pilate na kausapin sila. At ang sabi niya, "What has Jesus done wrong? I can punish him, but then I must let him go. He doesn't deserve to die." Ngunit dahil sa sinabi ni Pilate, mas lalo pang sumigaw ang mga tao. At wala nang nagawa si Pilate. He wanted to please the crowd, so he freed Barabbas and sent Jesus to die. Dinala ng mga sundalo si Jesus Christ sa isang palasyo. At doon, ipinasuot kay Jesus Christ ang isang lumang royal robe at ginawan pa nila ito ng crown of thorns para ilagay sa kanyang ulo. They made fun of the Lord Jesus Christ. Alam niyo ba ang sabi nila? "Hail, King of the Jews!" They didn't understand that Jesus Christ was a king. They made fun of him. Pagkatapos nun, nilid ng mga soldiers si Jesus Christ papunta sa isang hill na ang pangalan ay Golgotha. At sa paglalakbay nila papunta sa hill na iyon, ipinabuhat nila ang isang mabigat na cross sa Panginoon. Buhat-buhat ito ng Panginoon sa kanyang likuran. But Jesus fell down. He couldn't carry the weight of the cross because he already suffered so much from their beatings. Nung nalaglag ang Panginoon, mayroong isang tao na malapit sa kanya at ang pangalan nito ay Simon. Grinab ng mga sundalo si Simon at ipinabuhat sa kanya ang cross hanggang sa sila ay makarating sa hill of Golgotha. Nag-offer ang mga sundalo sa Panginoong Jesus ng maiinom. Ito ay wine mixed with myrrh. Ang wine na ito ay para malesen ang sakit na nararamdaman ng Panginoon. Ngunit, hindi ito tinanggap ng Panginoon. At dumating na nga sila sa Hill of Golgotha. At doon, kinuha ng mga sundalo ang damit ng Panginoon. Parang nagbunutan pa nga sila kung sino ang magtatabi o ang kukuha ng damit na iyon. At kinuha na nga nila ang malalaking mga pako at pinako si Jesus Christ sa kanyang mga kamay at paa. Siguro gusto nang itigil ng Panginoon ang lahat na nangyayari noon. Pero naisip niya rin siguro tayo na mga hindi pa pinapanganak noon. Jesus Christ loved us so much that He suffered like that for us. Sa magkabilang gilid ng Panginoon, merong dalawang makasalanan na nakapako rin sa krus. Ang isa sa kanila ay pinagtawanan din si Jesus Christ. Ngunit, ang isa din sa kanila ay kinausap yung kapwa niyang makasalanan. At ang sabi niya ay, tayong dalawa may ginawa tayong kasalanan, kaya deserve natin ang mamatay. Ngunit, itong lalaking nasa gitna natin, wala siyang ginawang mali at hindi niya deserve ang mamatay. Siguro na-realize nung isang makasalanan na si Jesus ang King of the Jews. Alam niyo ba ang sabi niya pa kay Jesus Christ? Kinuusap niya ito na sana raw ay maalala siya nito sa kanyang kaharian. At sumagot si Jesus Christ sa kanya, "I will tell you the truth. Today, you will be with me in paradise." Mary and John the Apostle stood near the cross. At nakita sila ni Jesus Christ. At ang sabi niya sa kanila, "Dear woman, here is your son." At ikinausap niya rin si John. At ang sabi niya, "Here is your mother." At mula noon, Mary lived at
John's house so he could take care of her. Alam nyo ba, kids, sa gitna ng pangyayari na iyon, the soldiers and the rulers still made fun of Jesus Christ. Pero, imbis na magalit ang Panginoong Jesus, He prayed for them. At alam nyo ba kung ano ang idinasal ni Jesus Christ? Ang sabi niya, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Jesus knew it was time to die. Ngunit, humiling lamang siya ng isang bagay. Ang sabi niya, siya daw ay nauuhaw. Kaya, binigyan siya ng isang sponge na ibinabad sa wine vinegar at gumamit ng isang sanga para maibigay sa kanya ito. Kalagitnaan pa lang ng araw, ngunit nagdidilim na ang kalangitan. At ang kadiliman nga na ito ay nagtagal mula tanghali hanggang 3 in the afternoon. At nanalangin nga si Jesus Christ at sinabi niya, "Father, into your hands I commit my spirit." And then he cried out in a loud voice and said, "It is finished." At that moment, when Jesus died, the great curtain in the Temple of Jerusalem tore all the way from top to the bottom, all on its own. The earth shook, and the tombs opened, and many good people came back to life. Then one of the Roman soldiers said, "Surely, he was the Son of God." At dyan nagtatapos ang lesson natin for today, kids! Huwag nating kakalimutan ang nangyari sa Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo dahil isa yan sa pinakaimportanteng katotohanan na dapat nating malaman. At patuloy din tayong maging present dito sa Children of Light Club para patuloy din tayong matuto sa salita ng Panginoon. Magkita-kita tayong muli sa susunod na lesson dito sa Children of Light Club.